Umagang kay Ginda! Next family and friends, good afternoon or good evening naman mga kapait natin saan mang lugar kayo naroon, saan mang bansa kayo nandun. Hello po sa inyong lahat! Sino ang itinuturing niyong torchbearer of the faith sa inyong family? Para kay Timoteo, ang kanyang lola at ang kanyang nanay, si Luis and Eunice. Pag-usapan po natin yan. I'm Deaconess Sharon, your devotion leader for today. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. There's a call comes ringing on the restless wave. Send the light, send the light. There is a soul to rescue, there is a soul to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, and a golden offering to the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, and a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the walk of love. Send the light, let's gather jewels for a crown above. Send the light, and the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Amen! Purihin ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. This September po, sineselebrate natin ang CE Month, ang Christian Education Month. At ang ating theme for this month ay Partners in Faith Formation and Discipleship Torchbearers. At ang napili ko pong tagapagdala ng sulo o liwanag or torchbearer ay ang mga babae mula sa New Testament. Unahin na po natin dyan ang lola at ang ina ni Timoteo. Mula po sa 2 Timothy chapter 1 verse 5 ay ganito po ang sinasabi. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Sa Tagalog, hindi ko malilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Amen.
Sincere faith, may matapat na pananampalataya. Ganito dinidescribe ng ating teksto kung sino ba si Luis at si Eunice, si Loida at si Eunice. Ang kwento nila sa Bible ay mababasa natin sa iisang verse lang na ito mula sa aklat ng Timoteo, mula sa sulat ni Apostol Pablo sa kanyang mentee na si Timoteo. Inaalala niya kung gaano naging matapat sa pananampalataya ang kanyang lola at ang kanyang ina. Paul points out the quality of sincere faith in Timothy, Eunice, and Luis. Sa mga letter ni Paul kay Timothy, nakilala natin na siya ay may genuine confidence and trust in the Lord. At ito nga ay dahil una niyang natutunan ito mula sa kanilang tahanan. Sa impluwensya ng kanyang lola at ng kanyang ina, ang pananampalataya sa Diyos ay naiukit na sa puso at isipan ni Timoteo. Ang ama ni Timoteo ay isang Greek at ang kanyang ina naman na si Eunice ay isang Jew. Kaya marahil naging malapit din si Pablo kay Timoteo dahil isa ring siyang Greek-speaking Jew. Paul calls Timothy his son in the faith. Hindi nabanggit sa Bible ang tungkol sa kanyang biological father, kung maaga bang nabiyuda si Eunice, naging single parent ba ito. Ang malinaw lang, si Pablo ay tumayong spiritual father ni Timoteo na nakasama niya sa kanyang mga missionary journey. Lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola at ina at ipinasa sa kanila ang pananampalatayang meron ang kanyang lola at ina, yung legacy of faith ni Lloyd at ni Eunice. Dahil bata pa lang ito ay itinuturo na sa kanya ang salita ng Diyos. Mababasa natin iyan sa 2 Timothy chapter 3:15. Ang sabi doon, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Mula pagkabata, yun ang word na ginamit ni Pablo. Alam ni Pablo na sa Timoteo ay lumaki sa aral ng salita ng Diyos sa loob ng kanilang tahanan dahil nga sa kanyang lola at ina. Si Luis and Eunice, they are the torchbearer of the faith. Hindi na isulat ang pangalan nila, hindi maisusulat ang pangalan nila sa Bible kung hindi naging malaking impluwensya ang kanilang pananampalataya. Bagamat isang verse lang ito sa Bible, mababasa ang kanilang pangalan, their legacy, the legacy of their faith remains forever and teaches us a lesson. At ano ang lesson ni Lloyd at ni Eunice? Christian education begins at home. Amen. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay nagsisimula sa ating mga tahanan. The moment na dinala mo ang iyong anak sa church, kahit sa murang gulang nito, Christian education begins. Kahit naglilikot at nag-iingay lang sila at nagtatakbo sa loob ng church, kahit ang alam lang nilang prayer ay i-fold yung kanilang mga hands, that's Christian education. Kahit read your Bible and pray every day lang ang natututunan nila sa kanilang pag-attend sa Sunday school, that's Christian education. When you teach your child na bago kumain at bago matulog ay kailangang mag-pray, Christian education begins. Mga kapatid, dear parents, older brothers and older sisters in the family, tayo po ang torch bearer sa ating sariling tahanan. Dalhin natin ang liwanag ni Kristo sa ating pamilya, ang aral ng salita ng Diyos at ang matatag na pananampalataya. Para sa akin po, ang torchbearer na nag-iwan sa akin ng great legacy, syempre ang aking ina. Siya ay dating Baptist na naging UMC nung kami ay nalipat sa Cavite. Hindi siya typical na religious woman na makikita mo, hindi rin siya perpektong Kristiyano. Pero lagi kong naaalala kung paano kami dinala sa simbahan noong mga bata pa kami. Maagang-maaga pa lang ng Sunday, nauuna nang magsermon ang aking mother sa aming pastor. Sinesermonan niya na kaming magkakapatid. Gumising na kayo, tanghali na, malilate na naman tayo sa worship. Hindi siya titigil ng kasasalita hanggat hindi kami nakagayak papuntang simbahan. She never told us how to pray, pero madalas namin siyang nakikitang nananalangin bago matulog at pagkagising at nagbabasa ng kanyang Biblia. At ang legacy iyon ng aming ina ang siya ring dahilan kung bakit ako diakonesa ngayon na nagdadala at nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ikaw kapatid, sino ang torchbearer mo sa inyong pamilya? Manalangin tayo.
Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa aming mga magulang, sa mga naunang mananampalataya na nagdala naghatid ng liwanag, Panginoon, ng iyong mga salita. Ng dahilan kung bakit kami nananampalataya ngayon, kung bakit ka namin nakikilala, Panginoon, ngayon. Salamat, Panginoon, sa mga naunang magulang namin sa pananampalataya, Panginoon, na nagturo sa amin at naglapit sa iyo. Lord, salamat po. Ang dalangin namin, matunghayan mo rin kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay maging tagapagdala, Panginoon, ng iyong mga salita, ng iyong liwanag sa lahat ng tao, Panginoon. Lalo higit sa sarili naming tahanan, sa aming pamilya. Kung meron pa man pong family members namin, O Diyos, na hindi pa naaabot, Panginoon, at hindi pa nakakakilala sa iyo, tulungan mo kami na abutin sila. Give us, Lord, boldness and confidence to preach you, Panginoon, to preach your word, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin, hindi po namin magagawa ang lahat ng ito kung hindi sa tulong na nagmumula sa iyo. Kaya, Panginoon, samahan mo po kami sa patuloy na hangarin na ikaw ay mapakilala sa lahat ng mga tao. Salamat, O Diyos, sa paalala ng iyong mga salitang ito sa amin sa umagang ito. Samahan mo po kami, Panginoon, sa maghapon na gawain. Ikaw ang patuloy po na maitaas po namin. Ipinapanalangin ko din sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid na nakakapakinig ng programang ito, nakasabay kong dumadalangin. Nalalaman mo po ang panalangin ng kanilang puso. Mangusap ka po sa kanila, O Diyos. Tugunin mo po ang kanilang prayer, Panginoon, sang-ayon sa iyong kalooban. Prayer for healing, prayer for guidance, prayer for provision, prayer for blessing. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay nalalaman mo. Katagpuin mo po, Panginoon, ang mga kapatid at dinggin sa kanilang panalangin. Maraming salamat, O Diyos. Ibinabalik ko po ang papuri at salamat. Ikaw po ang mahayag sa amin sa buong maghapon, Panginoon. Ikinukumit po namin sa iyo, Panginoon, ang araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Amen! Purihin ang Panginoon. Thank you very much po muli sa inyong lahat for joining and worshiping with us today. And nais ko pong batiin ang ating mga kapatid na nag-celebrate ng kanilang birthday today. Kuya Roderick Caligya, happy birthday po. To my classmate Deaconess Bernadette Ongria, happy birthday. To Pastor Rosa Medairos, happy birthday po, Pas. And also, I will never forget, today po, September 5, ay birthday ng aking ama na ngayon ay nasa heaven na. Happy and blessed birthday po sa lahat ng may kaarawan sa araw na ito. May God bless you and keep you today and always. God bless you po. Mga kapatid, muli po kung kayo ay napagpala ng mensahe ng Lord sa umagang ito, please let us know. Write down your message sa ating comment section and like and share this video rin po para marami pa tayong kapatid, kapamilya, kaibigan ang makapakinig ng salita ng Diyos. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating Facebook and YouTube account, narito po, i-click nyo lang ang like, share, and subscribe. At kung nais nyo rin pong magkaloob sa gawain at ministeryo ng ating church, narayan din po sa ating screen ang ating bank account and GCash account. Again, thank you so much everyone. See you again next Tuesday and every day. And don't forget, every giving is a blessing. Bye!